Magandang araw guys, may didala sa atin ng customer kasi yung motor niya namamatay bigla kasi ayan o, grabe yung usok, napupuno ng carbon yung spark plug niya kaya namamatay, kaya baklasin na natin.
ito na. Bubuhin na natin yung head ng ating makina, yung cylinder head. Uunahin natin yung sa ano niya, barbula, exhaust, tsaka sa intake. Kailangan talaga sa nga pala, inano ko na yan, grinding compound ko na yan. Tsaka huwag kalimutan yung mga ano niya, valve block, tsaka valve block retainer. Yan. Yung pagka ano nyo dyan, dapat maingat kayong pagkabit niyan, kasi minsan tumatalsik yan. Mahirap hanapin kasi maliit yang ano na yan, valve block retainer. Tsaka ayan o, ganyan yung ano niya, plaster, spring. Malambot lang naman to kasi XRM naman to, XRM lang. Yan, dapat may ganyan kayong tools guys, pero pwede naman kahit na walang ganyan. Pero kadalasan kasi pag bago ka lang, tumilipad yung mga ano, yung valve block nya. Yan, tapos na tayo sa intake. Sa exhaust na naman yung lalagyan natin. Yan, the same pa rin yung ano niya, posisyon. Tapos yung spring niya, yan yung medyo masikip sa ilalim, yun nakalagay. Yan, konting push lang, kapit na yan. So okay na yan ang ating head. Lagay na natin kasunod yung cam. Cam ng ating XRM 125. Dapat guys, kailangan natin talaga lagyan yung cam ng langis, kasi pag pinaandar mo yung motor ng langis, tagal, hindi pa yan kaagad magkalangis sa kanyang head, kasi akit pa yan pa taas. Kaya bago natin ilagay, lagyan natin ng langis. Yan, pinasok na natin. Tapos niyan, yung ano naman, yung rocker arm, parang nahirapan na tayo dyan magpasok. Lagyan naman natin ng langis. Ayaw pumasok, parang virgin pa rin to Kasunod niyan yung ano niya. Okay, dito na naman tayo sa piston guys. Sa piston nga pala, dapat yung mga ring nya may mga palatandaan yun. Dapat yung mga bawat dulo niyan hindi magkatapat. So yung unahin natin yung oil ring. Ang oil ring nakatapat banda sa may intake. Yan, tatlo yan ang nasa oil ring natin. Yung sa gitna, yung may giring-giring. Yan, dapat dahan-dahan lang guys yung ano, pagkalagay, para hindi mapaluktot o kaya maputol yung ano, yung ring. Manipis pa naman yan. So pag nailagay yung dalawa, dapat hindi magkatapat yung ano niya, hindi magkatapat ang bawat dulo niya. Tapos ang kasunod naman yung sa second ring na naman natin.
second ring natin guys. Yan, kadalasan yung kulay itim, second ring. Tapos meron talaga yung ano nakalagay sa ibabaw yan. Ang second ring natin medyo matulis yan. Tapos ayan o, kita nyo yan, matulis yan. Dapat nasa ibabaw yung may marka. Yan, tingnan nyo guys kung paano natin lagay yung tulis yan. Paglagay mo dyan, dandahan lang para hindi maputol o kaya mabaluktot yung ating mga ring. So bakit nga ba nasisira ang ating mga ano guys? Kasi pag hindi ka nag-change oil ng tamang pag-change oil na kailangan hindi matagal yung pag-change oil mo. Dapat sundin mo talaga sa bawat ilang takbo mo. Kaya pag natuyuan ng oil, yan mangyayari. Okay, sunod na naman, ilagay na naman natin yung ano natin, top ring. Dapat din hindi yung bawat dulo niya hindi magkatapat para hindi uusok yung motor natin. Ano yan, bagong piston, bagong ring, tapos umuusok. Kasi pag nagkatapat yung bawat dulo niyan, talagang uusok yan. Yan. So yung cylinder block natin, yung lagyan ng oil, tsaka yung piston, para pagpasok natin mamaya sa piston tsaka sa block, may pampadulas, hindi magagasgas yung ating bore liner. And sa pagpasok nga pala ng piston, paglagay ng piston sa ating connecting rod, dapat tandaan lang, lalo na sa yung lock, piston pin lock niya. Kung hindi pa kayo sanay maglagay kayo ng basahan, ako sanay na ako maglagay niyan, kaya hindi ko na nilagay ng basahan. Huwag natin kalimutan lagyan ng black gasket para walang tagas yung makina natin pag umaandar na. Ang susunod naman ng black gasket, ayun, ipapasok na rin natin ang ating black. Yan, lagyan ko talaga yan ng oil guys para smooth yung pagpasok ng piston. Yan, tandahan lang, papasok yan. Sana guys, please like and subscribe lang sa ating YouTube channel, Nibits Works. Kung may mga katanungan kayo, pwede lang kayong comment down below lang. Saka ito na guys, nilagay na natin yung guide. Yan, timing chain guide. Pagkatapos ng timing chain guide, lagay na naman natin yung head gasket nya. Yan. Sa akin guys, nilalagyan ko talaga ng maker yung head gasket para sure ball na wala talagang tatagas na oil. So ngayon ilalagay na natin yung
ating cylinder head. Nilinis ko yan, sobrang dumi ang kaninang cylinder head natin. So ayan na. So nga pala, ayan, maghihigpit na kami ng cylinder head. So nga pala guys, may ituturo ako sa inyo. Pagkabalik ng dapat naka-timing yan. Naka-timing yung sa magneto natin, yung piston naka-top. Saka natin i-set up yung yung sa timing gear. Ayan. Makikita nyo kung anong may markings dyan sa head. Ayan. Dapat ito lang yung higpit. Hindi sobra, hindi naman kulang. Ayan. Tagal namin tapos maghigpit guys. Ayan, yung tingnan nyo yung timing gear, hindi lang makikita, may markings yan guys, pero hindi pala na ng cameraman natin. Alright guys, sa wakas natapos na rin natin ang pagbuo ng kanyang cylinder head at saka block. Ngayon pinapaandar na natin yung motor. Medyo kulang ko siya kasi parang hindi nakatuloy yung carb niya. Itutunon din natin yan mamaya. Ngayon papahikat na natin yan guys, umaandar na yan. Kita nyo naman, wala na yung usok na. Di kagaya kanina na grabe talaga yung usok, kahit kung kita mo lang umuusok na. So guys, kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment sa ating comment section guys. Thanks for watching. Please like and subscribe to our newly YouTube channel. So at second try, ayan, one click lang, andar ka agad kasi natuno na natin yung carb. Sunod mag-ano ako sa paano magtuno ng carb. Thank you for watching guys. God bless us all. Okay na yung motor natin.